Malapit na ang kapanapanibik na sandali. Nakita na natin ang number 33 na pulang numerong bola at number 16 na aso na numerong bola na sa ilalim ng buong pagsubaybayan ng tagapagpatunay ay ilalagay na sa makinang pangbunot. Ang una naming ibubunot para sa inyo ay ang pulang numero. Ma, sabi ng doktor, basta maoperahan ka, may pag-asa pa. Huwag kang mag-alala, kukuha at kukumplituhin ko ang pera para sa operasyon. Ang unang pulang numero ay number 17. Kasunod ay number 27, number 4, number 12, number 24. At ang huling pulang numero ay number 26. Ngayon, susunod ay ibubunot namin para sa inyo ang asul na numero. Ang nag-iisang asul na numero, ano kaya ang numerong ito? Doktor! Doktor! Ang asul na numero ay... number 16. Dok, kumusta si Mama? Lumala na naman ang kondisyon ng mama mo. Ire-recommend akong operahan agad. Ang problema lang ay ang gastos. Dok, huwag kang mag-alala. Gagawin ko lahat para makuha ang pera. Iligtas niyo pong mama ko. Huwag kang mag-alala. Gagawin namin ang aming makakaya. Yogong, ang sakit ng mama ko. Walang pera! Hindi ka ba pwedeng umiram sa mga kamag-anak mo? Bakit sa akin ka lang palagi lumalapit? Pero nagkaroon ako sa mga kamag-anak ko. Problema mo na yan. Maghanap ka ng paraan. Wala na rin ang kumpanya. Wala akong pera. At saka abala ako. Huwag mo ko istorbohin. Yogong. Yogong. Yogong! Napacheck ko ng lahat. Malasok ang baby. Medyo malikot lang. Siguradong lalaki to. Ayos! Sa wakas, may anak na ako na lalaki! Yogong, sabi mo sa akin busy ka sa trabaho at walang oras. Abala ka pala sa pagsama sa kabit mo sa check-up? Pwede bang huwag ka mag-iskandalo na parang baliw? Sige, kung nakita mo rin naman, hindi ko na itatago. Si Kian ay hindi ko sino-sinong kabit. Siya ang totoo kong mahal. Totoong mahal? Yogong, akong asawa mo. Nakalimutan mo bang pangako mo noon? Sabi mo mahal mo ko habang buhay. Ito bang pagtupad mo sa pangako? Isang salita lang naman yun. Naniniwala ka ba? Tanga! Kami ni Yogong, ang tunay na mamahalan. Kung iisipin mo talaga, ikaw ang tutong ng gulo. Hindi ako kailanman nakipag-agawan sa'yo sa titulo ng asawa. Kung sasaktan mo siya, ang paggastos sa paggamot ng mama mo ni isang sintimo, hindi na ako maglalabas. Yogong, ang bait-bait ng mama ko sa'yo. Tapos ito ipagbabanta mo sa akin? Ang tulad mong walang kita at housewife lang, pinakamatas mo na yung pagiging libreng yaya. Hindi tulad ko. Magkakatulong ko kay Yogo sa negosyo niya. Hindi ko lang pinipili sa Yogo na hiwalayan ka. Malaki na yan sa kabutihan ko sa'yo. Huwag kang makialam sa mga bagay ko. Ayos lang ba kayo ni baby? Ihahatid na kita pa uwi. Huwag kang makihalubilo sa mga ganitong tao. Tara. Jaja, tapos ng klase mo? Huwag mo akong hawakan. Tingnan mo ang itsura mo. Nakakakahiya. Jaja!
Ma, gising ka na. Kumusta ang pakiramdam mo? Ganito pa rin si Mama. Ayos lang naman. Si Yagong. Abala pa rin ba siya sa trabaho? Si Yagong. Busy si Yagong sa trabaho. Sabi niya, magkikita kayong pagkalipas ng ilang araw. Hindi na kailangan. Hayaan mo siya magtrabaho ng maayos. Alam ni Mama nung pumayag kong pagkasalan si Yagong. Dahil iligtas sa ama niya ang ama mo. Pero nag-alala rin si Mama na magkatinis mo ng lahat. Kasi nung panahon na yun, may boyfriend ka na. Ma, tapos ng mga bagay na yon, huwag na nating pag-usapan. Tsaka, si Yagong, mabait naman siya sa akin. Buti naman. Kaya kung panty na si Mama, bakit hindi ko nakikita si Jaja? Karanang pag-uwi niya galing sa school, dumadaan siya dito. Ma, magpahinga ka muna. Pupuntahan ko si Jaja. Jaja, huwag kang umalis, Jaja. May silbi bang pag-iyak? Hindi ang basura kanina. Ganyan ang tato sa'yo. Bakit hindi ka lang malaban? Huwag mo naman sabihin ng Jaja. Ano ka ba? Papa mo pa rin yun. Wala akong ganong ama. Alam mo ba, nasyal yung babaeng yun, maanak na sila. At kaklasiko pa. Anong sabi mo? Kamakailan ko lang nalaman. Si Hijay yung sa klase namin. Anak pala siya ng lalaking yon. At tsaka, tuwing sinasabi niya magbibiyahe siya, ang totoo, pumupunta siya para samahan ang pamilya ng kabit niya. Narinig mo na lahat? Gusto mo pa bang magtiis? Kian, buntis ka na. Huwag ka na muna mag-makeup. Alam mo lang alaga ng bata, ginagawa ko naman to para makakuha ng investment para sa'yo. Ang nasit ko ngayong meeting ay ang Sing-Yuan Group. Kapag nakipag-cooperate tayo sa kanila, para ilang taong ka na ng trabaho. Sing-Yuan Group? Iyon ang nangungunang kumpanya sa bansa. Kian, ang bait mo talaga sa akin. Hindi katulad ng lumang asawa kong babae. Bukod sa 3 milyong dote na ikinasal kami na iniwan niya sa akin, lagi niya akong pinapahirapan araw-araw. Hindi ko katulad niya. Dahil nakikita ko siyang kawawa nitong mga taon, hindi ko pilit na hiwalayan mo siya. Pero kailangan mo siyang ayusin. Huwag mo siyang hayang manggulo sa harap ko. Huwag kang mag-alala, hindi siya mangangahas. Naghihintay pa siyang bigyan ko siya ng pera para ipaggamot sa mama niya. Tama, hindi ba sinabi mo dati kailangan mo ng katulong? Hayaan mo na si Shen Yuju na mag-alaga sa'yo. Ay oo, mas magiging madali nga. Ma. Yunjun, nagka-uwi ka na. Kumusta ang lagay ng mama mo? Kailangan mo ba ng tulong ko sa pag-aalaga? Salamat, Ma. Ako na lang bahala. Kaya ko naman. Kung ganun, ay hindi naman pala malaking problema. Kung ganun, Yunjun, huwag ka na laging pumunta sa ospital. Kailangan ka rin ng pamilya natin. Kung wala ka sa bahay, sino maglalabat magluluto? Pagod na si Mama sa pag-aalaga kay Lola. May kamay at paa naman kayo. Hindi ba kayo marunong maglaba at magluto para sa sarili? Jaja, pumasok ka muna sa kwarto mo. Ma, bata pa si Jaja. Huwag yun ang intindihan ang sinasabi niya. Alam ko nga ba't marunong kang umanawa. Halika. Simula ngayon, bukod sa pagkain ng pamilya natin, maghanap ka rin na isa pang espesyal na masustansyang pagkain. Si Shenken ay nagdadalang tao sa anak ni Yagwang. Dito na siya titira para magpahinga at mag-alaga ng pagbubuntis. Aalagaan mo siya ng maayos. Si Shenken ay nagdadalang tao sa anak ni Yagwang. Mula ngayon, ikaw ang bahala sa pagkain at pang-araw-araw niya. Kung may mangyaring masama, hindi kita patatawarin. Ibig sabihin, alam mo na noon pa tungkol sa pagkakaroon ni Yagwang ng kabit at pati yung babae, dinala mo pa dito sa bahay at pinaalaga mo pa sa akin? Ano bang kabit-kabit na yan? Ang pangit mo namang magsalita. Ang dila ni Kian ay pangalan apo ng pamilya At tinutulungan niya si Yagwang sa trabaho. Kayong dalawa ay parang mabubuting manugo ng pamilya Shen Yujun, sinasabi ko na sa'yo, kung tutusin, ikaw talaga naging pangalawa. Ang pagiging asawa ni Yagwang, hindi ko lang pinapatulan kaya hindi ko na inaagaw. Tama yan. Matagal na magkasama si Kiankin at Yagwang. Pero hindi pinya si Yagwang na hiwalayan ka. Napakabuti niya sa'yo. Aalagang mo lang naman siya.
Ano ba kinakainis mo? Ang tagal ko nagkatira sa pamilya ninyo. Lahat ng gawing bahay akong gumagawa. Kahit nung muntas ako kay Jaja, ako pa rin naglalabat ng luluto para sa inyo. Sobrang laki ng ginastos ko sa inyo. Wala ka namang trabaho. Hindi mo rin ako matutulungan sa karir ko. Ang paglalaba at pagluluto lang ang halaga mo. Dapat magpasalamat ka pa nga dahil binigyan pa kita ng pagkakataong ipakita ang halaga mo. Kung ganun sa paningin nila, ang tangi ko lang silbi ay maging libreng katulong. Hyojun, huwag mong masyadong dibdibin. Kasalanan mo rin naman na babae lang naging anak mo. Si Kian-Kian, lalaking tinadala niya. Alagaan mo munang mag-ina. Pag lumaking anak niya, aalagaan ka rin niya sa pagtanda mo. Hindi ko kailangan. Si Jaja lang sapat na para sa akin. Ano ba nangyari sa kwarto ko? Nasaan ang mga gamit ko? Ano ba nangyari sa kwarto ko? Saan napunta ang lahat ng gamit ko? Kayo bang gumawa nito? Saan niyo nilagay ang lahat ng gamit na sa kwarto ko? Saan niyo tinapon? Hipag, nasaan ang gamit ninyo? Naipa ko na at nilagay sa kwarto ng katulong. Dahil dito natitira si Kian-Kian. Kailangan niyo magtiis ng kaunti. Hipag, magandang lokasyon ng kwarto mo. Magandang lugar para alagaan si Kian-Kian sa pagbubuntis niya. Tungkol naman sa kwarto ni Jaja. Ilan natin sa anak ko? Siguro hindi ka magrereklamo, di ba? Kasama ako ni Jaja sa klase. Sigurado hindi siya magrereklamo. Diba, Jaja? Bakit ba? Kwarto ko yun. Pinili yun ng anak ko. Siya ang tunay anak ng anak ko. Bakit hindi sila pwedeng tumira doon? Eh si Jaja, hindi ba anak mo rin siya? Mag-ina lang sina Jiao at Kian sa labas. Sapat ang hirap nila. Ano naman ang masama kung pagbigyan ko sila? Kung ayaw niyong tumira sa kwarto ng katulong, lumayas na lang kayo sa bahay na to. Kinaawa mo na sila mag-ina? Kasalanan ko ba yon? Ako ba nagtulong sa kanya para maging kabet? O para mag-anak sa labas? Subukan mo pa magsalita. Tignan natin kung hindi ko kayo paalisin ngayon. Pagdating ng oras, sa tambakan na kayo titira. Hipag, okay na isang bakanteng kwarto sa bahay na para sa'yo. Maganda na yon. Sabi mo nga, medyo matanda ka na. Kung maghanap ka ng trabaho, gusto naming tanggapin ka dito. Kaya huwag ka na maging maarte. Kian, huwag mo na siyang pansinin. Tutulungan kitang umuwi at magpahinga. Tara na. Lumayo ka. Yun, Juan. Sabi ko nga, huwag ka nang magalit. Kung sakaling pagkalang ni Kian-Kian, ipaalis na natin siya. Dali na, magluto ka na. Gutom ng buong pamilya. Tara na, ma. Tara, Jojo. Gusto mo pang manatili dito? Hindi na tayo mananatili. Samahan ka ni Mama. Kunin mo ang mga gamit mo. Seryoso ka ba? Ang Singyuan Group pumayag na magipagtulungan sa kumpanya namin. Ayos! Kapag may ugnayan na kami sa kanila, tataas ng antas ng kumpanya sa South City. Magkakaangat ito! Kumpanya? Di ba sinabi ni Hiyaw Guang na nabangkarote na at naibenta ng kumpanya? Baka naman niloko niya rin ako nito. Kian, salamat sa tulong mo. Naikonekta mo kami sa Singyuan Group. Di ba sabi mo, may nakita kang bag na nagkakahalaga ng 200,000? Bibiling ko ito bilang regalo para sa'yo. Ang swerte mo, honey. Shen Yujan! Anong ginagawa mo? Gusto mo bang takutin si Kian at ang anak namin? Hiyaw Guang, hindi naman tala nabangkarot ang kumpanya, hindi ba? Sabi mo dati na wala ka ng pera. Ang kumpanya nito mga taon, ako nagpatakbo. Anong kinalaman nun sa'yo? Bakit wala akong kinalaman doon? Sinasabi na walang pera sa pagsisimula ng kumpanya. Kinawal ng dowry ko para tustusan ka. Itinagong sa akin ang kita ng kumpanya. Pwede kitang kasuhan. Bukod sa dowry na yon, ano ba bang nagawa mo para sa kumpanya? Kung ano yung itsura ng kumpanya ngayon, lahat yun ay dahil sa amin. Kakausap na ni Yagang galing sa Sinyan Group. Nakakakuha kami ng 1 billion na proyekto. Kaya mo ba yon? Sa malalaking kumpanya tulad ng Singyuan Group, tanging si Kian-Kian lang ang may ganoong ugnayan. At ikaw, pati sa paglilinis ng banyo, ayaw ka nilang tanggapin. Magpahinga ka muna. Kayo ba si Mrs. Shan? Delikadong kalagayan ng mama ninyo. Huwag kayo punta po agad sa ospital. Pasensya na, hindi ko sinasadya. Yujuan, Director Zhao, ayos lang po ba kayo?
Pakicheck mo kung sinong bumangga sa akin kanina. Tignan mo kung may pinagdadaanan ba siya. Opo. Doc, kumusta ng mama ko? Hindi na pwedeng ipagpaliban ang sakit ng mama mo. Kung ipagpatuloy pa, kahit operasyon, hindi na magiging epektibo. Ma, nandito na ako. Jaja, tulungan mo si Mama hanapin ang kontrata. Dalhin mo sa ospital. Bilisan mo. Kung hindi pa naman pala nalugang kumpanya, basta magkuha ko lang ang kontrata magpapatunay na may hawak akong shares, si Hei Yao Guang, at kailang ibigay sa akin ang pera na narapat para sa akin. Ma, dinala ko na pong file na kailangan ninyo. Sa kontratang ito, magkakaroon ng pag-asang pagaling ng lola mo. Bakit walang laman? Bakit ganito? Si Hiyaw Guang. Siguradong kinuha yun ni Hiyaw Guang. Hiyaw Guang, ikaw ang kumuha ng kontrata? Bakit mo ginagawa to? Alam mo ba ang sakit ng mama ko? Oo, ako ang kumuha. Hindi ba gusto mo kong i-demanda? Sige, wala ka ng ebidensya. Tingnan natin kung paano mo ko i-demanda. Hiyaw Guang, ibalik mo sa akin ang kontrata. Oh sige, ayoko na ng kontrata. Ibalik mo lang ang dowry ko. Pwede ba? Nagmamamakaawa na ako. Yung dowry mo, ibinigay mo yun ng kusa. Ibig sabihin, akin na yun. At wala ka ng kinalaman doon. Wala ka bang puso? Hiyaw Guang, sinasabi ko sa'yo, kapag may nangyari sa mama ko, hindi kita patatahimikin. Shen Yujan, tumahimik ka dyan. May lakas ka pang manakot. Talaga bang akala mo kung sino ka? Bibigyan ka ng kalahating oras. Umuwi ka na agad para magluto. Kung hindi, pati yung may sakit mong mama, walang matitirhan. Doktor! Doktor! Nakikiramay ako. Ma! Lola! Ma! Shen Yujan, nagdadrama ka pa ha? Pag hindi ka umuwi ngayon, yung may sakit mong mama, kahit totoong mamatay, isang sinti mo, hindi ako magbibigay. Boss, si Ginang Shen ay nasa kwarto sa unahan. Nagkasakit at ospital ang kanyang ina. Wala silang pera para maoperahan. Paano naman sila nawalan ng pera? Maganda ang naging takbo nito mga taon. At kaka-aproba ko lang sa asawa niya ng isang proyekto na nagkakahalaga ng 1 bilyon. Ayon sa nakalap kong impormasyon, ang asawa ni Miss Shen ay may kinakasamang babae sa labas. At ang babaeng yon, siya ang dati nating nakausap para sa proyekto, si Shen Qian. At ngayon, nakatira na siya sa bahay ni na Miss Shen. Ma! Shen Yujan, tigilan mo ng pag-aarte mo. Akala mo ba sa ganitong paraan magbibigay ko ng pera sa'yo? Kahit totoong mamatay ang mama mo, ni isang kusing, hindi ako magbibigay. Hiyaw Guang, hindi ko na kailangan ng pera mo. Patay na si Mama. Masaya ka na ba ngayon? Ma! Para sa pera, si Hiyaw Guang, wala na rin siyang konsensya. Hindi ko siya palalagpasin. Hindi lang kami maghihiwalay. Gagawin ko rin mababaw ang lahat ng utang niya sa amin. Kinuha niyang kontrata natin. Anong gagawin natin? Naalala ko, may ekstrang kontrata sa bahay namin. Akala niya pwede niya ang gawin ang yaman ko. Managinip siya. Kailangan ko lang muna asipusin ang buro ng lola mo. Kailangan ko talagang pumunta doon. Yujuan. Yujuan, hayaan mo.
Ako nang bahala sa kontrata. Ikaw, sino ka? Si Yuan? Magpakatatag ka. Pinapunta ko na si Assistant 2 para hanapin ang kontrata para sa'yo. Huwag kang magalala. Dadalhin niya ang bagong kontrata agad. Kung hindi sana tayo naghiwalay noon. Lahat ng ngayon nakaraan na. Huwag nating pag-usapan. Salamat sa pagtulong mo sa akin. Wala nang kailangan sabihin pa sa pagitan natin. Yujuan, kung gusto mo pa rin, Sasagutin ko muna ang tawag. Hello? Ikaw ba si Miss Shin Yujuan? Ang pinili mong lottery ticket ay nanalo ng 100 milyong premyo. Pakiusap, pumunta ka kaagad para i-claim. Scam ba to? Hindi to scam. Talagang nanalo ka. Kung hindi kayong manuloko, dalhan niyo lang ang pera sa South City Funeral Home. Ma, sana nanalo nga ako nun sa lottery para mailigtas ka. Di ko nga inasahan, namatay nga si Shenlei Juwan. Ang virus na ina. Swerte ko na lang. Bad luck. Ate, ang mga kamag-anak at kaibigan nagpunta pa dito mula sa malayo. Pero ang inihanda mo, napakasimple lang. Kung hindi alam ng iba, isipin ang ayaw natin magsigaw ng burol. Matanda ng sakit ng mama mo. Malaki na naggastos ng anak ko. Mabuti na namatay na siya para makawala na rin siya sa hirap. Ginamit kong pera ng anak mo. Lahat ng gastos sa ospital ng nanay ko, hiningi ko sa mga kamag-anak bilang utang. Kung hindi dahil sa anak mo, hindi sana namatay ang mama ko. Ano bang ibig sabihin mo? Mula na ikaw sa kasaming pamilya, ang kuya ko na nag-aalaga sa'yo. Pinangginawa ko kayo na higit sa 10 taon. Ano? At ngayon ikaw pa ang galit? Yujuan, alam mo namang hindi maganda ang kita ng kumpanya, kaya naghirap ako para pambili ng gamot para sa mama mo. May utang pa ako sa labas. Ngayon, sinisisi mo pa ako? Sobra ako nasaktan. Hiyagwang, sinabi mo na hindi magandang kita ng kumpanya, kaya wala rin perang para gamutin ang mama ko. Pero sa katotohanan, ang kita ng kumpanya ay maayos na maayos at nakakuha pa ng isang proyekto mula sa Siyuan Group na nagkakahalaga na higit sa 100 milyon. Ang buong pamilya ninyo ay itinawag ito sa akin. Ang proyekto sa Siyuan Group ay kakakuha ko lang. Kaya ngayon lang gumanda ang sitwasyon ng kumpanya. Sino mag-aakala na mamatay si tita dahil sa sakit? Ako eh. Nagsisinungaling ka lang. Walang problema kumpanya. Ayaw naman talaga bigyan ng pera. Hiyagwang, nung kinuha mong 3 milyong dowry, kapal ang 30% na shares ng kumpanya, ano ang karapatan mo na hindi mo ako bigyan ng pera? Anong dowry kapalit ng shares? Baka naman ikaw mismo nagbigay ng dowry. Hindi mo lang kayang gastos para gamutin ang mama mo. At gusto mo pang kuha ng shares ng anak ko? Hindi mo man lang nailigtas ang biyan ng babae ko. Gusto ko rin sana magbigay ng konting hinawa sa'yo. Pero gusto mo ng 30% ng shares. Sobra nang hinihingi mo! Tama, ang kumpanyang ito ay bunga ng sipa at pawis ng kuya ko. Ano bang karapatan mo para ibigay ito sa'yo? Para naman akong bahagi sa kumpanya. Hiyagwang, hindi mo ba iniisip na dahil kinuha mo ang kontrata, wala na akong ebidensya? Si Zasin Shuwan wala sa lugar ngayon, baka may problema na. Pagkatapos ng higit sa 10 taon, hindi ko rin alam tungkol sa assistant niya kung nahanap na bang kontrata. Baka talagang may ebidensya siya. Imposible. Ang kontratang pinirmahan noon, matagal ko nang kinuha at sinunog. Siguradong niloloko niya lang ako. Yujun, huwag mo akalain na dahil nandito ang lahat ng kamag-anak at kaibigan, pwede ka na magsinungaling ng kung ano-ano. Ulang hiya ng sisinungaling. Kaya yung dalang palaging ginugulang katotohanan. Hiyagwang, talagang bulag ako noon para mapangasawa kita. Pagkatapos ng libing, hindi lang kita hihiwalayan. Papalisin pa kitang walang kahit ano. Shin Yujun, sa wakas sabi ka ng totoo. Gusto lang talagang pera ng kuya ko. Walang hiya ka! Ang nagkaroon ng malugan na gaya mo ay kahiya sa pamilya Wala kang hiya. Ikaw na traidor. Pating mama mo hindi rin mabuti. Karapatan mo lang hindi lang mama ko. At kung nilait ko, hindi lang paglalait. Papapagalitan pa kita. Bitawan mo yan. Ba? Shin Yujun, lakas ka pang itulak ako? Aray ko! Ang likod ko! Shen Yujun! Alam mo mahina ang katawan ng mama ko! Ano ba talaga bakay mo? Ikaw naman lupit! Paano mo nagawa saktan ng mama ko? Hindi kita patatahimikin!
Shin Yujun, lamuhot ka na. Magmano ka tumingin ng tao sa mama ko. At karaparapan, sarap ng tunay mong ina. Magsisi ka. Kung hindi mo tatapos ng gulo ngayong araw. Kayo ang dapat tumingin ng tawad. Hiyo, Guang. Kung hindi dahil sa'yo, hindi sana namatay ang mama ko. Sobrang nasaktan ako dahil sa'yo. Itinulak mo ang mama ko. Hindi ka pa humingi ng tawad. At saka sinasabi pang ganitong paninira sa akin. Hindi namin kailanman narinig masama ang pamilyang He. Kundi ikaw, sobra naman pabigla-bigla. Bakit hindi ka na lang agad humingi ng tawad sa iyong biyanan at sa asawa mo? Ang dapat humingi ng tawad ay sila. Nang makasakit ang mama ko sa ospital, itinago ng pamilya He sa akin ang lahat ng kita ng kumpanya. Hindi lang nila binigyan ng narapat sa akin. Hindi pa nila bilang ang laking dote. Maaari pa sanang gumaling ang mama ko. Parang sobrang ang sakit mo sa puso. Napapraning ka na. Sinunog ko na ang kontrata. Kahit hindi kita bigyan ng pera. Ano pa bang magagawa mo sa akin? Boss Zhao, nakuha ko ng kontrata. Maganda ka na. Gusto ko wakasan ang pakikipagtulungan kay Hiyaw Guang. Bukod pa rito, tulungan mo rin ako imbestigahan ng isang bagay. Pagkawalan ng mama ko! Hiyo, Guang, ikaw na makasarili. Ang taong walang utang na loob! Yujuan! Sobra ka ng hindi makatuwiran! Mukhang talagang napraning ka na. Pinanggaling ka ng pamilyahin ng maayos, ngunit binabasos mo pa sila. Tigilan mo na pagtutol! May naniniwala ba sa sinasabi mo? May ebidensya ka ba? Ha? Tigilan nyo yan! Paniniwalaan ko siya. At meron din akong ebidensya. Tigilan nyo yan! Paniniwalaan ko siya at meron din akong ebidensya. Sino ang nagsabing wala siyang ebidensya? Nandito ang ebidensya. Hiyo, Guang, hindi mo nakalamig kope pa ako. Malinaw na malinaw ang nakasulat sa kontrata. May 30% akong bagay sa kumpanya. At gusto mong pang itanggi? Akala mo ba natatakot ako sa peking kontrata? Ako ang nagtatag ng kumpanyang ito. Wala kang kinalaman dito. Shin Yujuan, wala ka talagang kahiyan, ano? Gusto ko agawan ng kumpanya ng kuya ko. Dapat ka ba? Magkaroon naman ako na katulad mo. Nako, para kumalasan sa pamilya eh. Hiyo, Guang. Alam na alam mo ang totoo. Mas may na pa sa kahit sino. Ang kontratang hawak ay totoong totoo. Kung ayaw ninyong maniwala, pero yung ipasuri ko rin man. Sige, kung tunay nga ang kontrata, ilabas mo! Ipakita mo sa lahat! Sige, sabi mo yan ha. Paano nangyari to? Bakit blanco ang laman? Shen Yujan, ito bang sinasabi mong ebidensya? Isang blankong papel. Akala mo ba natatakot ako? Ganyan mo ako gusto takutin, ha? Shen Yujan, ito bang ebidensya mo? Buti na lang, nung lumipat kami, nakita ko ang backup na kontrata. Kung hindi, baka nanalo pa ang babaeng ito ngayon. Ikaw gumawa nito, hindi ba? Hiyo, Guang, 10 taong tayong mag-asawa. Ganito mo ba ko tratuhin? Ano bang ginawa ko? Sa lahat ng tao natin mag-asawa, pinagkaitan ba kita ng pagkain o kaya ng damit? Para sa pamilya natin ako nagtrabaho. Pero ikaw, inisip mo lang ilipat lahat ng pera ko! Ate, hindi mo malang ba naintindihan ng kuya ko? Ganyan bang dapat ikilos ng isang asawa? Shanya Juan, hindi ka talaga mabuting tao! Isang babaeng hambog at mapagkumaring katulad mo! Ang kalbaryo mo! Ang pamilya ay naipasa sa managon na katulad mo! Pinapahirapan mo anak ko! Sabi nila, isang araw na mag-asawa, daang araw na utang na loob. Shen Yuchan, napakasayang ng pagkilos ko para sa'yo. Kayo talaga walang hiya. Hiyo, Guang, ang kasal na ito, tatapusin ko na.
Lahat ng ari-arian ko, kukunin ko ng buo. Wala ni isang man ang mawawala. Pagkatapos ng libing, magkikita tayo sa korte. Kung maghihiwalay na ngayon, kailangan ko pang hatiin sa kanya ang pera ko. Managinip ka. Yujuan, kung ganito ka kalupit, huwag mo kong sisihin kung hindi ako magpapakabait. Noon, sinabi mo, hindi rin ako nagbigay ng pera para sa mama mo. Ngunit, binigay ko naman ang nararapat. Ikaw lang ang nagwalas ng pera! At hindi lang yon. Lahat ng kamag-anak at kaibigan na narito, nangutang ka rin sa kanila, di ba? Ang mga perang yon, hindi ko na alam kung saan mo nagamit! Shen Yujan, karapat-dapat ba yun sa tiwalang binigay namin sa'yo? Shen Yujan, hindi ba gusto mo ng pera? Ngayon, palulurhin kita para humingi ng pera sa akin. Ganon! Sinabi mo pang may sakit ang mama mo para mangutang. Kami naman mga kamag-anak mo, nagpautang dahil naawa kami. Pero ikaw, mahiya ka naman sa mama mo! Nagkagahi ka Balik sa mo ang amin pera lahat. ko! Ibalik mo ang pera! Sige na, ibalik mo! Sige na! Ibalik mo ang pera namin! Manloko Oo ka nga. talaga. Ibalik mo ang pera namin na po! Hindi po ganun ang nangyari! Kag-uusap ng mga matatanda. Kag-uusap ng mga bata. Bilisan mo! Ibalik mo yun. Ibalik mo ang pera namin! Huwag kayong makinig sa kalokohan ni Hiyaw Guang. Nagsisinungaling lang siya. Huwag kayong mag-alala. Ibabalik ko ang perang inutang ko sa inyo. Sinasabi mo nagbibiro lang siya? Paano namin malalaman kung hindi ka rin nagbibiro? Kung ibabalik mo ang pera, ibalik mo sa amin ngayon! Ngayon din! Ibalik mo sa amin ang pera! Ibalik mo ang pera! Sige na! Ibalik mo ang pera! Ibalik mo sa amin! Ibalik mo! Yujuan, hindi dapat maantala ang lamay ng biyanan ko. Wala kang pera. Basta magsisi ka sa akin, maaari kong ayusin ang lamay ng biyanan ko. Kung magkano man ang utang niya sa inyo, ako na magbabayad. Una ko nang naibalik ang pera sa inyo. Huwag na nating ipagpaliban ang lamay ni tita. Salamat. Oh, hindi ba sinabi mong babayaran mo siya? Bakit nakatayo ka lang dyan? Maghintay muna kayong lahat. Mukhang naubos ang baterya ng cellphone ko. Sino ka ba? Hindi ka dapat makialam sa problema ng pamilya namin! Shen Yujan, tigilan mo nang walang kwentang pag-asa. Kung hihingi ka sa akin ngayon, pwede pa. Managinip ka. Huwag kayong mag-alala. Ibabalik ko talagang pera inutang ko sa inyo. Sige! Gusto kong makita anong ibabalik mo. Kung hindi sapat, huwag mo nang asahan na maayos pa ang lamay ng mama mo. Miss Shen Yujan, ang iyong premyo ng lottery ng 100 milyon ay nasa daan na papunta sa inyo. Pag-check na lang po. Miss Shen Yujan, ang iyong premyo ng lottery ng 100 milyon ay nasa daan na papunta sa inyo. Pag-check na lang po. Ate, hindi nakapagtataka kung sinasabi mong ikaw mismo nagbabalik ng pera. Naniniwala ka para sa ganitong scam na tawag? Ngayon, kahit 3 taong gulang na bata, hindi na naniniwala. Shen Yujan, sinadya mo bitong palabas na ito para lang magpatawa? Ang asul na numero ay number 16. Nalo talaga ako. Kaya totoong tawag na iyon, may 100 milyon talaga. Hindi pwede. Kung malalaman ni Heyago ang perang ito, siyak na kukunin niya lahat. Patay ng mama ko. Pero kailangan ko parang isipin si Jaja. Kailangan ko magpanatil ang perang ito. Heyago, hindi mo kukunin 100 milyon na ito. At pati ang bahagi sa kumpanya, ibabalik mo rin sa akin. Yujuan! Yujuan! Yujuan, tigilan mo na. Magpakabuti ka na sa aming pamilya. Binayaran ko ng perang ito para sa'yo. Sapagkat scammer ito. Hindi talaga magbibigay ng 100 milyon. Paano kung kaya kong kunin 100 milyon na ito? Sige, ipakita mo sa akin. Shen Yujan, dahil sa sinabi mong kaya mong kunin ang pera, kunin mo na nga. Ipakita mo sa amin lahat. Hindi ba? Oo nga. Ate, nananaginip ka pa rin ba ng gising? Hindi ako nagyayabang, pero ang laki mo na ng tao. Paano ka pa rin naniniwala may biyayang bigla na lang babagsak mula sa langit? Tama! Mas mabuti pang ibalik mo na agad ang pera namin. Hindi madaling kumita ang lahat ng tao. Na pwedeng nasa bahay lang at walang inaalalang gastusin. Sinasabi ko na nga ba, hindi mo alam ang swerte mo. May asawang katulad ni Yangguang. Ano pa bang reklamo mo? Ang makapagpangasawa sa anak ko.
Kaya yan ang pinaghirapan mo na ilang henerasyon. Hindi mo alam kung ilang babae sa labas na nakapila. Lahat ang gusto mo pangasawang anak ko. Gusto mo bang makipaghiwalay? Kung talagang makikipag-divorce ka, wala ka namang pupuntang lugar kahit umiiyak ka. Ang pera ng pamilya namin, isang sinti mo, hindi mo madadala. Umasa ka na lang sa sangguli mo sa panaginip. Diyan mo lang tapusin at titirang buhay mo. Kung ayaw yung maniwala sa sinasabi ko, pag dumating ang pera, hindi yun mahahawakan. Sige, hihintayin namin kung may pera ka ba talaga. Pagkatapos na lang tayo mag-usap. Sige, magpustahan tayo. Kung dumating ang pera mamaya, hindi lang kayo walang makukuha. Ibabalik nyo lang mga shares ko. At kung hindi mo maipakita ang 1 bilyon, magsisilbi ka sa akin habang buhay. At ang pera ko, kahit 1 sentimo, wala kang kinalaman. At luluhod ka at hihingi ng tawad sa akin. Sige, kasunduan na yan. Huwag kang pumayag. Nasiraan ka ba ng ulo? Bakit ka papayag sa pustahan yan? Kapag nanalo siya, maglilingag ka sa pamilya nila habang buhay. Jaja, maniwala ka kay Mama. Hindi mo tatalo si Mama. Naniniwala ka talaga sa scam na tawag na yon? Sa tingin ko, ayaw mo talaga magkipaghiwalay. Gusto mo talaga magpakahirap para sa kanila. Ikaw naghihirap. Dapat hindi na kita kinaawaan.